Ang meron ko noon is nasa 30 na maletas na ang gusto ko namin doon ay 4 large. Ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami na message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Una po, nakapag-abot po ako ng inmalitang pera sa Horizon po sa 56th floor sa unit po ng Busan. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. Mag-iisang taon na, kami mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa makina ng tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondo pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabi ko sa binang liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ko yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Crispixio, halika rito. Sumama ka sa atin. Kasama po natin ito sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na nagdumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala at mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento ito, individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, ibigay ko naman sa isang magiting nating abogado, ang nagtakuyod sa kanila at patuloy na lumalaban sa ngayon. Ang mga magkakasama to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Atty. Levy Baligot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Santiago para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at sa ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, bumukat kami sa kanilang imbitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang pag-iimit, pananakot. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay na subjected to such pressures, ganoon na rin po ang maaari namin sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no?
siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hinihingi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po sali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po ba po? Apat o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po bumaba ang ating. Ordinary, pakilala mo muna yung bagong apat na sumama sa grupo. So unahin ko ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama. No? Dati itong membro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Makasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Paluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Binilipad siya sa Biluna. At pagkatapos doon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. May Pilipino. Ako po pala si Jeron Valderrama. Bali po, ako po sa Lodi na gagaling po lang namin sa palitan lang po namin dito sa Manila, galing po ng probinsya. Year 2009 po, nakapasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman ni Santico, negotiation, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan po na mag-deliver ng mga mali-malita na sinasabi na natin mga kasamahan, una-una po kay former speaker, yan po sa 14 Nari Street, South Province Park po. Bali po 2 years po yan nakapa-deliver. Yung una po, bali na po kami sa sakyan. Ako pa yung security doon sa Likan na private po doon si Henry Mobina. Yan ang sabi po sa akin yung dalawang na sinasabi ng mga kasama na sila John Pulistrada at Mark Exay. Tatlo po kami noon. Ang meron ko noon is nasa 30 na maletas na ang gusto ko karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Exay and then si Ranjit Pada, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery ko namin doon sa Mountain 14,
ng estate, hindi po mababa sa pito na mix na po yung may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo po, dito po sa, nung tayo po yun, may meeting ko nung si Boss, yan sa may Imani Restaurant, sa may Tomas Morato, Tibog, Quezon City. Kami po yung, ano doon, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila pa yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Pumasok doon sa loob. Then, yung dalawang pong sasakyan na parehas na white van, mabilisan lang po yung sasakyan na maglilipat ng dalawang medium size na maleta. Na ang estimated, ano po noon ay 40 to 50 milyon na laman. Then, ang sunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Covenant Chairman George Garcia. Diyan po sa dahil po sila ng Gasang Tower no? Then kami, andun kami sa may corner sa Peria Estate, Torre de la Rosa. Bali, ang kasama rin po si Martin Say at si Senator Paga po rin. Ang dala po namin ay yung hand-carry na paper, hand-carry bag na quality tin. Kasi, andun po ako sa unahan, ang unang po namin sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martin Say yung doon sa right side ko, binuksan sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, nasa po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po rin na Martin Say yung sliding door, then kinabot po yung receiving copy. Yun po nasaksan ko doon. Then, tinanong ko po si Martin Say, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hanggang na yun? Sabi niya, 10 million lang po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Sino susunod sa mga ano? Oh, ito no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na i-present. Kumali lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba rin nila? Okay. Boss, baka i-clear lang natin. Oh. Clear lang natin ha. O sige. Sino mo tayo sa susunod? Sige, si Mops, ikaw? Kahit yung hindi siya lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affiliated nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ng kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. So kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wow! Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa inyong tutulungan. Ako po si Rosbert Masasa, Pilipino, nasa Osmagula, ating nirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayos sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho.
Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa private sector bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Melisante Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Salvi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aming panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumutang sa pinagsamang sinumpaan sa Isay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kami nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami na message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasa mga pong example po nung nasa mga pong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumbang, Romel Galapon, Susidio Laroga at si Top Benny Colonado po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Mo na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Pinabag po namin galing sa 56th floor, papunta ang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small o medium size na maleta po. At saka kasama rin po ako sa lahat po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2022. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines, 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siya bumalik sa combat duty. Kaya i-declare ko siya na award at dishonorably discharge siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino Ibasco. Nakapasok po ako, nakapagtrabaho ako kay dating congressman sa Litono,
22 July 2024. Hanggang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-abot po ako ng malitang pera sa Horizon pa po sa 56 floor sa unit po ni Busan. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elisaltico. Ang trabaho ko po doon ay nagpantay po ako ng mali-mali pang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang muling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Andy lang daw po ang meron doon sa si Speaker. Tinago ko po yun doon po sa loob ng camp, doon ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Perdido po. Yun lang ako. Maraming salamat po. Yung binabanggit po ng equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture yung text messages and calls. So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify o ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila ito. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Nagkakapos po sa akin. Yung persona ko yan ay naunang po sa PANSI o kaya tinatawag na Seabees Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elisaldi Espo sa may Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa PANSI. Ilan ang karga pagkakit ng helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa picker. Kaya nga mapilit ko po, pinigulo po yan sir. Di malinaw. Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit nung siya po ay naglilingkod kay Constantine na pinilit na po umalis dahil inigipit po siya. At ang ngayon po, meron po yan, talagang pinatrabaho po siya sa General Santos. Sino to? Si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. At yan po ang marami din alam ko. Pinatrabaho ko yan. Kaya pinuntahan ko yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Pero kung klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo sir. Nasaan na siya ngayon? Sa akin po sir, hindi ko alam sir kung nasa data ko po or nasa po sa akin kasi ako rin po
magka-usap sa kanya ano po, nasa February po. Yun na po yung mali namin pag-uusap. Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung Sa ano po sir, sa townhouse po. Unit 8 na. yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope ng pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit lang po, 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad nila De Lima, etc. No? So, Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong okay. Hello sir, ako si Riley yan sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Takmo Ligote sa nandun kami sa Pauli Masilo. May meeting naman noon sir sa nasa kasi ako nun sir kay DRT kung tawagin si Boss Bernard Peralta bilang mga piya ng mga congressman. Yan po yung nakasama ko naman sa sir, si Dr. Ligote. Okay. So ito yung patunay na kasama niyo si Orly Protesa. Okay. Tama. Ito yung litrato. Yes sir. Send po ko kasi yun sir eh. Kaya ako pa yan sir. Next. Yes, magandang ako po sa lahat. Ako po yung nakaputing na nasa picture, yung movie. Akali nasa insasyon rin na kami niyan. Bali may mga kamiting yung mga puso. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging talaga naming katrabaho si Master Sergeant Orly Godesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Godesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Joey Cadiao. Then yung naka-red, yun si Sergeant Bolia. And then nakaputi, naman. Yan na po, maraming salamat. Thank you. Oh, ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung gitna po. ICC ang investigator. Ano? Okay. Ano to? Bakit nyo kasama sa amin? Yan yung unang dating nila sa December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir. Maalala ko nga yan sa bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator. Ano mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Prof. Ano niya. Kasama din nila sa Taglio, sir. Next. Ito, kanina to. Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Setadines, Makati po yan. Meron pong kabingan dyan sa baba ng Setadines, Makati. Basta dyan po lang sila tumatapay sa pagkatapos ng mga activity ko nila. Kaya yung Ayun yung tatlo, sir, na babae na ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung Nino, si Chantal Daniels. Malala mo kung anong year ito?
2023 po, December din. Next. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Tiksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya as proof po na nagkaroon kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisikret ko po kumuha ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka dito, kasama mo sa security. Yes, sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sergeant Laruda po, kasama ko po. At saka si Sergeant Combo. Next. Yan naman po, meron po kasi marketplace doon sa malapit po sa Seta Dines. Pumunta po sila doon. Then nakuha ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan na Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko sir, nasa mga 7 sila, walo sir, na investigator po na doon. Magmula airport, sundo, hanggang sa Pag-alalay, kayo kasama. Yes sir, araw-araw po yun. Kotse, nyo. Yes sir, kotse po ni Santo. Kung may balik mo po kanina doon sir, may ginamit po kami dalawang, sige po po, pabalik yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan o. At saka itong GMC na lang po, bago rin po yan o. Ano ito, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iintiga po ng ICC. Sa Midas po ito, presidential suite po. Diyan po nila i-interview sir, yung mga witness na na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga. Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan sir, idea na sir eh. Sige, pwede mong salita. Magdalito ninyo. Year na lang sir, 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Doon na po yung sunod araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po ito, magpapatunay po, si Sarge Laruda po, si Sarge Stube, si Nagdala po, si Sarge Pagdamo. Sige, Sarge, pwede. Sir, actually, mga investigador, papalit-palit sa isang libre, sir. Tapos ng trabaho nila, iba naman ang investigador, papasok. Sa mga tweet, yung una, December, ito 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila. Kapawal natin, mga pito. Yung ICC po ay sa dumadating po, di ba? Tapos papalit-palit na po sila bago. Iba naman ang grupo na investigator. Ito ang Midas. Hotel pa ito ni Sandy noong panahon niya. Yes, sir. Next. Ayan po yung kasama po yan, karutong po yan ang buwan sa dining kanina. Pagka wala pa po ba, din sila nagpapahinga. Sa Midas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita niyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita niyo doon? Ang maalala ko po, yung iniimbisiga po nila, naging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala niyo, kung mismo may mga opisyal ng gobyerno nakasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po naman eh. Pero siya pa unang nag-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Bagilo po. Ako po kasi nagsundo sa kanya sa lobby sa kapunta sa taas. Right? Sa akin, sir, sa Bilibid Prison, yung tatlong polis po. Kasama yung ICC na nai-contact namin si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, na kasama si Senator Trillanes, si Pauline, at saka si General Torre, General Torres, sir, sa bahay po niya sa Bilibid. sa Beler. Yes, Dito, Correction sir, dito sa Maynila sir, puro witness na po
witness na kami nila, sir. Yes, sir. Sa karanasan lahat ng mga pulis po yun. Marami pa yung iba sir, hindi na namin matandaan sa dami ng meeting ng ICC, alo-alo na hindi na namin matatandaan yung mga pangalan. Okay, next. Ito naman sir yung holding area. Kasi minsan sir, nagsasabay yung witness sa Manila sir, dumadating. Kung na sir, may dumating na bago, yan muna namin ilalagay sir sa kwarto na yan. Then bago, pagka natapos yung nawalang meeting ko, sila na. Yung mga witness sinusundo na rin. Yes sir, sa lobby na po ng Mayas. Yes sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, gano'n sa labi na. Yes sir. Next. Yan yung room sir, ng holding area. Residential. Upload. Hindi ko nagawa sir eh. Balik mo na, ano ba yun? Sige yun. Ito yung kasama ko sir na religyoso, si Geraldine Mieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng buwan ng ICC investigator sir. Kasama rin po siya. Kaya hinahapon nila yan sir kasi marami rin alam yan sir eh. Marami rin mga picture yan. Kaso ayaw na niya bumalik dito sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Next. Ito sir yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator. Ay, recall mo sino pinuntahan? Ang maalala ko lang sir, yung head ng Bucor sir. Sa may General Katapang siguro sir yung gamit nila noon. Kasi nandun sila sa may lumang bahay dun sir na exclusive dun sa Wisan sir. Doon sila nandun. Next. Ito sir yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin sir, police active police po yan. Sino siya? Si Sir Bermundo sir. Siya yung nagdadala sa amin sir na tropa. Siya nag-leader sir sa pag-escort ng mga ICC investigator. So, active siya ngayon. Yes, sir. Ito yung time sir na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng Naiya Dito. Ano tong video na to? Iyan yung time sir na pumunta kami ng Bucor sir. Naalala nyo sino binisita nyo? Yung time namin sir, yung tatlong police ko sir na interview. Yung kay Kian na yan. Yes sir. Next. Ano sir? Yan po sir yung minsan sa ginagawa at mga mali-malitang pera na tinatawag namin basura. Ito ang isa sa mga, ito ang parang yung galing. Yes sir, minsan sir. Ilan ang ginagawa nito? Minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses mo ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na sir, hindi na po mabilang. Yes sir, ilang beses sa public balik sa bahay ni former speaker ng Malaysia. Next. Yes sir, kasama rin yan sir. Yan yung tinadrive ni Wabay na sir. Ang delivery nito, dalawang kotse. Ang Hindi lang standby. yan sir, kasama rin ibang sasakyan sir. Okay. Balik, ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po sa pagpapalabas sa basura ko. So, ilan po rin ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nag-deliver? More or less. Yung ano sa inyo, nakasign? 4, 5? Halos lang sir kasi lahat po sir namin sir pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahatak po yung mga ibang sasakyan sa mga bulletproof sir.
sa labi ng dinideliver yung amount, hindi posibleng wala kayong police escort. May police escort pa kayong kasama. Kasi pagka check kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort o isang police na pagka dumating ang insidente na may maningin ng police sa inyo, police ang naharap? Sir, actually may kasama kaming active na police. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So, sila yung pagka-check kayo ng police, sila yung kumakausap sa kapwa police, tama? Actually, sir, wala naman sumisita sa Wala amin kasi sumisita. nag-attend po kami, sir. Kung sakali na. Yes, sir. That's all. Yun ang trabaho ng police. Yes, sir. Okay, next line. O ano to? Kanino cellphone to? Kanino? Ayan, go. Sarge? Kali yung time na yun, sir, kami sir yung advance team, sir. Diyan sa bahay, sir, ni Hindi dami ko pa. Nagugulol. Ano, kanino bahay to? Bali nung time na yun, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Studio, sir. Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tukoy, sir, kasi advance team kami yun, sir, bali yung nakakalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay na sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulog na sir. Sarge, tayo ba? Tayo ba, Sarge? Para, hindi, sige. Sarge, tayo ba? Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan. Kasi yung 2022 ko, yung nakakawalan ng sunog, BGC, kasama ko sa Bonboy, papunta sa company sa Tico, bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Escudero sa number 150 Street Corner, Ternate, New Manila. Nag-attend kami ng apat na malita na may iba-ibang sukat. Yan ang pawag. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yun, o iba pa? Yan ang pawag. I-support ko lang. Diyan mismo sa loob yan ang nag-unload ng malita. Sino itong tatlong nakatayong to? Ako yung kumuha niyan sa... Security na po yun. Okay. Ako yung kumuha niyan sa advance pang kasi kami niyan sa kasama ko si Sarge Sibasa. At saka yung... Sisa, ang kasama mo, Si Sarge Sibasa sir. kayong dalawa. Sir. Teka, kayong dalawa nag-advance, si Sarge Sila yung one sir. nag-deliver. Bali kami sir yung Bonboy sir kalahatan sir. Tapos sila Patanong lang. Ipa-describe na po natin, attorney. Sino itong tatlong to? yung blue sir, security ko yung bahay. Yung dalawa sir, kasama natin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes sir, active po yan, Philippine Coast Guard. Sa inyo rin yan. Yes sir, kasama sa detail po yan ni Boss Andy ko. Okay. Ano ang pangalan nila? Ang dalawa. Kilala ko po yan sir. Ano pangalan? Si Sarge Sabitan at saka si Sarge Siwi po. Okay, May meron akong tanong. Yung delivery nyo kaya sa bahay ni Senator Cheese, ilang balik yung unang i-deliver nyo? ang nangyari, advance sila. Ang nag-deliver sila, Sarge. Ilan yung deliver na una? Bali apat sir na medium size, iba-ibang size. Iba-ibang sizes. Apat yung una. Pero nakamit pa ba?
Yun ang sir na... Yun na lang sir. Okay. Okay, next slide. So, ano to? Ito, pareho. Ano itong puting sasakyan? Yan sir yung pang-apat yung sabi sa bumbuyo sa parating ng pera. Yan sa labas ng bahay ni Jesus Cristo. Next. Ano to? Kiko. Sino mo papaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod ng mga nakabes? Sige, go sir. Yan po sir yung mga empleyado sir ng Maxi sir. Nang? Maxi, na pagmamayaran ni Gustavo ko. At pakiulit, Mark. Yan po sir yung mga empleyado ng Maxi na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sino kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir, nakalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita ko po, hindi ko yan peke. Pera ko yan. Itong particular na maletang to, ilan ang naman? Parang large ata to eh. Lang sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman ng sir pang-lunch. Next. Bahay po yan ni... Bahay po sir ni... Imang Pindos Pinatindo. Sa may Chirapura po sa Isusi. Yan po yung nagdala nila kung saan na marina na tulong na saka isang medium size. Sama ko po dyan si Atty. Samuel Villanueva po. Staff Yung ni yung sekretary ni Ma'am Senator Bumuyang Babae. Kasi o si Atty. Henry kay Congressman Sandico. yan po si Atty. Samuel Villanueva po. Samuel Villarreal. Opo, sir. Staff ni Atty. ni Congressman Sandico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Ano ito? Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, Makimiro po. Ito? Yes, sir. Kanino? Portito, Makimiro. Sa loob po yan ang bahay, sir. Bakit may picture ng particular na delivery mo? Sino ba kumuha dito? Kasama po namin yung kumuha niyan, sir, pero hindi kasama dito sa KD. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas din 25 to 30, sir. Sino ang sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romandes? Yung mayor daw man yan, sir, si Ate Jocelyn. Siya na, Yes, sir, sir. Ate Jocelyn. Yes, sir. Anyway, nandun na nakay-search yung pangalan pagka nakuha na.
telepono. Yan. Ano tong picture na to? Mukhang kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Ah, Mukhang kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone ko po, sir, tapos ang picture niya, nakasip ko. Medyo marami din pong tao. Punta ka dito saan para... papunta to? Kasi Alam niyo parang ba? mapapasok. Ito, ang narin na to sa Pasay. Bakit papapasukin ka dyan? Kilala ka naman dito. Doon din sa city sa Pilipinas. Saan papunta to? Alam niyo? Gating namin sa kanila. Pero usually, pagka sinabi, Pag sinabi, sir, usually pupunta ka ng pila. next. Yan. Let's go na here. Next. Nakastart lang naman. Pakita naman ng picture. Next. Ayan. Pansin pa rin yan, sir, yan yung unang picture na sinama-sama-sama na pinag-isa na, sir, bago. Blue Ilan ang helicopter na pag-aanin ni Komisari? Double gem. Double gem. Sir, magkakaroon pa tatlo. Tatlo. Pero plano, Isa, sir, yung gumagana. Dalawa, isa po sila. next. So ito, normal delivery nito. Ganyan. Yes, sir. Hindi po nakalabas yung mga senator kasi sobrang higpit daw po ng nangyayari. Pero kanina nandito sila sa Amy Marcos. Yan. Ano to? Kasama din yan, sir, dun sa pag-picture natin ng marami. Pagbaba ng po yan, sir. Saan ito? Sa Manila? Sa entrance din, sir, ng Bansi. Papasok to ba rin? Yes, sir. Pakal ka pa lang. Next. Pero may Yan. mga kasamaan tayo sa labas. May mga net pa rin po tayo sa labas. Next. Tamang side ko lang. Ito, pagkaw nito. Kasama din yan, sir. Next. Yan, katulad yan. Sino itong mga taong nakatayo? Empleyado din ng Bansi yan, sir. Tumutulong lang pag-buwan, sir. Kasi sa sobrang dami, sir. Pero kayo talaga naglulong. Yes, sir. Next. Oh, ito yung pagkikilo. Yes, sir. Mga ilan na nakakagka sa isang chopper na ganyan natin. 10 to 15, sir. Dalawang chopper yan, sir. So kung sobra, atin nila, sir. Next. Ewan din po, ito yung proseso ng pagkarga. Itong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, Bicol rin ito o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Well, Bali yung doon po, sir, sa Bicol, sir. Nagawa na ko doon, sir. Kasi doon, sir, tato kami nagpapantay doon, sir. Ang mga maliit ng pera. Isang pag-duty namin doon, sir. 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon, sir, 2 beses ako, sir, naka-receive ng bali 4 na ban, sir. Mga nasa 30 plus 40 na balik, sir. next. Yan, ayaw din. Kaya grabe mo ang materialis ng mga nailig na nandito. Okay, ano to? At pareho ba rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan. Kaya pala mismo, ilan na sa kayo itong security? Sige, sir. Kasi sir, walang security na. Pagdating ko sa may, sa Legazpi, may taga-security. Okay. Pagka tumukot ang piloto, pwede. Yes, sir. Hindi makikita. Next. Balik ng konti.
Katulad to, ang laki nito ah. Ilan ang laman nito? Yan ang lahat, sir. Ito sa ito. 50 to 70 million. Next. Pareho ba yung kanina? Pareho yung kanina? Yes sir, parehas lang yun sir. Okay. Yan yung 1,000. Ato. Sino ang marami magkwento tungkol dito? Okay. Tayo ka, para marami kanina. Kasi ako po yung kumuha ng video na Pakiano lang yung Bahay po ni dating speaker, Martin Romanes po sir. Bali kasama ko po dyan sa Dan Polistrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba sir, wala dito para dito. Pero yung wala, mabangkitin ko. Bali kasama ko dyan si Louis Medellín, Marlon Sherritan at saka si Mario Sumay at saka yung isang member namin si Ranji Para. At ano yung natin natin bahay ni Dating speaker sa si Martin Romanes po. saan pang tinabahayan? Number po nito Makini, North Park sir. Okay, sino yung naka-asul? Si John Polistrada sir. Sino naman yung nakaitim? Bali yung pagkakit namin dyan sir, yung kalbo sir, yung nakaitim. Nandun, nandiyan ako sa sir, nandun tayo sa bahay ni dating speaker. Sa mga tweet, yung nakaitim, tao mismo ni speaker. Yes sir. Ilan ang delivery nyo niyan? Ang maleta? Pinakamababa po yung 20 sir. Pero yung iba sir, nasa labas po pwede pa po napasok. Yung nakuha lang po po, yun lang po yung nandyan. Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan? Bali, nung time ko po sir, isang beses lang po. Pero sa, di ba may group chat kayo? Yes Sa sir. speaker, ilang beses nag-deliver ng ganyan? Bali, sa isang linggo sir, 3 beses o 4. Tapos ganyan na lang ang bilangan. Opo sir. May nag-receive. Mayroon po sir, yung nakaitin sir, yung nagbulit sir. Ibig sabihin yung natanggap niya, paano mo nalaman? Bali, yung nakaitin sir, at sa music, sila naman sa sir. Itong nakaitim at sadya. Opo sir. Sino pa kasama dito? Bali, may pinirmahan po yan sir, kung sir, si sa Tipon, Dalpon, may receiving copy. Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At nangyayari daw ito, 3 beses ang linggo. So, siguro saan kayo naman pwede ko? Well, sino yung dalawa? Nakasama dito. Sikat na sikat talaga. Sikat na sikat pala So, mga ibang nangyari yan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Bosati, Unit 56 sa CD, ibababa po namin papunta basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Noong una po yan, ang malimit po na pinagpababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa at mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin.